Good day to all. We are now on part 20 of our study on the doctrine of sin. From the same source, the book of Petrus van Maastricht, Theoretical Practical Theology. And now we'll be discussing yung actual sins pa rin. Pero this time, i-discuss na natin yung ilang mga major classifications ng actual sins. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, meron naman tinatawag na sin that devastates the conscience. Pag-usapan natin naman yung mga kasalanang nakaka-bothered sa konsensya ng taong gumagawa ng kasalanan. Yung word na devastation, matinding mga wordings ito, no? Terminology. At saka yung isa, yung sin of tolerance. Malalaman natin, ano ba yung tinatawag na sin of tolerance? Yung mga sins ba na talagang pwedeng i-tolerate, no? So, tingnan natin, no? Basa tayo ulit, no? Dito sa libro nating hawak. Seventh, from the effects, pito na pala ito, no? Sa mga enumeration ni Maastricht ng actual sins. It is either sin that devastates the conscience. May mga sins pala na nakaka-bother nga, no? Nakakasabi nga ay bigay, no? Ng sa pag-iisip ng isang tao, ano ba yung konsensya ng tao, yung nagbibigay ng bagabag, no? So, minsan ay hirap i-explain sa sa Tagalog, no, yung mga terminology galing ito sa mga theologians kasi, no. So, we are trying to translate it into Tagalog, no, from time to time. The sin that devastates the conscience, sin which cannot consist with an honorably tranquil conscience. Makikita yun sa 1 John chapter 3 verse 19. So, or which distracts the conscience from the duty of judging, no, directing, accusing, drawing back, condemning in a way that agrees with the judgment of God Himself. Okay? Sins by which the conscience cannot but be devastated. May mga ginagawang kasalanan ng mga taong kagaya natin, makasalanan, patuloy sa paggawa ng kasalanan. Believers man o unbelievers, no? Na nakaka-bothered, nakaka-devastate ng konsensya. No, naguguluhan tayo, natatakot, nag-worry, yung mga form of disturbances, yun ang ibig kong sabihin kanina, nadi-disturb tayo, hindi tayo mapalagay, wala tayong easement, no? Talagang yung conscience natin na talagang nagsasuffer. 1 Timothy chapter 1 verses 19, saka sa 1 Timothy chapter 4 verse 2, makikita yon. Hosea 4:11. At yung matindi rin sa Romans chapter 1 verses 21, 24, 26, saka verse 28. No? Sa susunod na panahon, babasahin natin yung mga passages na ito. Patungkol lang ito sa patuloy na kasalanan ginagawa ng mga tao. Ang Lord niya ay hinahayaan na sila sa kanilang patuloy na paggawa ng kasalanan kasi unrepentant na ang karamihan sa kanila. They are not willing, no? Inaral natin last time, they are not willing to abandon, no, their sins. They are actually committing daily in their lives. Yung iba, seared conscience na nga, no? Pero most of the time talagang yung conscience talaga ay devastated, no? Minsan nagiging matigas na yung mga puso at ayaw nang kumilala sa Panginoon at maging sa kanyang salita because of the sin that devastates the conscience, no? And although every sin in its own nature is apt to bring all this, yet by the grace of God, there exists in the regenerate sin that which does not devastate their conscience. Yun naman daw mga born again, regenerated, no, by the power of the Holy Spirit, transformed, genuinely saved, mga tunay na mga Kristiyano. Yes, nakagawa pa rin ng mga sins from time to time, but wala nang masyadong devastation sa kanilang conscience kasi alam na nila that when they have committed a particular sin, yung conscience nila, no, nagdi-dictate din, no, nag-guide din sa kanila. Of course, through the operation of the Holy Spirit, no, indwelling in them, residing in them,
tinutulungan sila ng God, the Holy Spirit, no, na ma-overcome nila yung mga temptation na yon, yung mga paggawa ng kasalanan. Kaya hindi masyado sila nababother sa kanilang conscience kasi they are easily, no, get rid of those sins, at saka madali sila mag-confess ng kasalanan, madali sila mag-repent. No? Kasi nga yung life of Christian himself ay is a life of daily repentance talaga. Kung ikaw ay nasa Panginoon. Okay? Which is the sin, as Tertullian speaks of daily incursion. May mga normal sin talaga nagagawa mga Kristiyano, pero madali silang magre-repent. Psalm 19:12 to 13, Proverbs 24:16. It is either sin that cries out for vengeance, ito na nga yung sin that devastates the conscience, no? Merong bothered conscience na merong crying out for vengeance yung mga kasalanan na nagagawa. Of which sort in the scriptures are said to be shedding of blood. Sa Genesis chapter 4 verse 10, I think this particular instance din sa murder na ginawa ni Cain over Abel. Nung pinatay ni Cain si Abel, kanyang kapatid, humingi ng justice si Abel. At alam ng Diyos ito, no? Merong shedding of blood, crying out. Yun talaga yung grievous offense, yung murder that devastates the conscience, no? Defrauding workers of their wages, sa James 5:4. Daw ng mga employers na hindi makatarungan, hindi binibigyan ng tamang sweldo o wages, no? Yung mga workers niya, yung merong sabi nga unfair treatment sa kanyang mga laborers, ay committing, no, the sin that devastates the conscience. Nakokonsensya sila sa paggawa ng mga ganong kasalanan. Yung robbery, pagnanakaw, even yan sa Habakkuk chapter 2 verse 11, bothered conscience sila. Extortion and oppression of widows, orphans, and the poor, yung mga pag-aalipusta, yung pangingikil, pananamantala, yung pang-aapi, panggigipit, lalo na sa mga mahihina, kagaya ng mga balo o widows, yung mga walang mga magulang, yung mga orphans, no? At yung mga mahihirap financially, yung mga poor, destitutes, ay inaalipusta ng mga sinners, lalo na ng mga may nasa kantungkulan at mga pangyarihan ang paggawa ng kasalanan, nababothered din sila. No? Sa Exodus 3:7, makikita yon, no? I think this pertains to the oppression of the Israelites, or rather, oppression by the Egyptians to the Israelites. Okay? Sa Exodus 21:22 to 24. At yun last, yung wickedness of Sodom, matindi, no? Sa Genesis 18 verse 20, nakarecord yun. Na yung mga sins at wickedness na nagawa ng tao doon sa Sodom and Gomorrah, yun, nabada ng kanilang mga conscience doon. And in fact, ginad sila ng Panginoon, no? Ginunaw ang kanilang city. Sa Old Testament na yun. At yung isa nga, yung sin of tolerance, makikita sa Romans chapter 2 verse 4 at saka sa Romans chapter 9 verse 22. Yung mga sin of tolerance, yung mga bagay kasing nagagawa yung mga tao na seemingly, no, tolerable sa tingin nila. So, parang ang tingin nila ay hindi ito nabibigyan ng isang mabigat na parusa. They're just doing the sin for the sake of sinning, without any remorse, without anything that bothered their conscience. At tawag doon sin of tolerance. Patuloy sa paggawa. Siguro due to ignorance na rin at weakness, no, they are tolerating sin. So ang Lord naman is very much patient and talagang graceful and merciful and compassionate ang Panginoon natin. Panginoon Jesus, for example, na talagang may mga time na yung forbearance ng Lord, talagang hinahayaan niya pa rin, no, na magbigyan ng oras at pagkakataon yung mga tao na mag-repent. No? Seemingly kasi ginagawa nilang kasalanan sa tingin nila, in their own opinion, ay yung tinatawag sin of tolerance ay patuloy na
ito tolerate ng Lord yung mga kasalanan na yun. Kala nila basta iba-bypass lang ng Panginoon. At alam naman natin, no, nung inaaral natin itong kay Maastricht na yung libro niya, ay nakikita natin ang all sins talaga ay grievous. Talagang lahat pantay-pantay. May mga greater or lesser, categorically speaking, may mga sin of ignorance, sin of weakness nga, at saka sin of wickedness. Pero lahat yan ay isa lang. No? Isa lang yan, isang kasalanan at merong just punishment sa sin na yan in its totality. Okay, re-reviewin pa natin ito no? Sa susunod na mga pag-aaral natin. At next time, susundan natin ng mas patindi na yung mga i-deliver sa atin dito no? Ng libro ni Maastricht. May mga tinatawag na sin that God would forgive at may mga sin that God would never forgive. Ang tawag doon yung forgivable sins at meron tinatawag na unforgivable sins. At tutuloy din natin ang pag-aaral sa mga susunod na mga pagkakataon, yung ano ba yung sin, unpardonable sins, unforgivable sins nga, at saka yung sin against the Holy Spirit. May mga tinatawag na blasphemy, no? When we blaspheme the Holy Spirit, some theologians would call them as unpardonable sins, no? Yung mga kasalanan na pang-alipusta sa God, the Holy Spirit, ay walang kapatawaran. Iaralan natin yan. Ano pa yung mga species, kinds of sin na nakocommit ng mga makasalanang mga tao kagaya natin that would lead to blaspheming God Himself, blaspheming the Holy Spirit. At ang ilan dito ay wala ngang kapatawaran. Nakakilabot, nakakalungkot malaman ng katotohanan ito. Kaya again, stay put sa ating pag-aaral. Ihimay-himayin pa natin yan. Marami pa. Nandun pa rin tayo sa actual sin at after that, tutuloy tayo sa tatawirin natin yung penalty, no, ng sin, saka yung state, yung estado, yung kalalagayan ng mga taong patuloy na nasa kasalanan. God bless once again. Sa Holy Day of Gloria, to God alone be all the glory. And good day once again and have a pleasant day to all of us, of course. Thank you so much.